gawin mo yung sinasabi niya. That's why, anong sabi ng Diyos? Ang sabi niya, pakinggan mo ito. Tama po ba? Am I right? Anong sabi ng Diyos? Pakinggan mo ito. Nung sinabi ng Diyos kay Joshua, pakinggan mo ito. Why? Ibig sabihin, makinig ka sa sasabihin ko. Joshua, siguraduhin mo na sa lahat ng sasabihin ko, gagawin mo. That is the purpose. That's why kinakailangan ng Diyos sa lahat ng oras, kaisa niya tayo ng kanyang kaisipan. Pastor, alam mo yun, parang imposible mangyari. Listen, sinabi ba ni Joshua na imposible yun? No. Which is, kung titingnan mo, kung babasahin mo, yes, parang imposible. Let's continue. Dito. Hello? Verse 4. Verse 3. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa paligid ng Jericho. Minsan isang araw, sa loob ng 6 na araw. You know what's this? Amen? Everybody look at me. No? During charismatic time, maraming guilty na church dito. And until now. Ang tawag nila dito is Jericho Walk. Naniniwala sila kung gaano ka-powerful itong Jericho Walk. But listen to me. Let me tell you this truth. Are you ready? Are you ready? Hindi ibig sabihin binigay kay Joshua, itong method na ito, ibig sabihin applicable ito sa ating kapanahunan. That's why wala akong makikita sa inyo na nag-Jericho Walk kayo dun sa inyong community. That is a religious mindset. Amen? Amen. But to be honest, until now, a lot of churches doing these things. No? Nag-Jericho Walk sila. Sige. No? Niikot nila yung buong syudad. Papagsakin natin yung wall. I tell you, naka 10 kilometro na sila pa rin bumabagsak. And to be honest with you, until now, nandiyan pa rin. Why? It's because literally, no, gusto nila mangyari, ang kaaway, once na nag-Jericho Walk sila, habang nagde-declare sila, mawawala doon. No, hindi sa ganung klaseng kapamaraanan. You want? I will tell you. Amen? Amen? Hindi sa ganung kapamaraanan, aalis ang kaaway. Hindi sa ganung kapamaraanan, lalayas sino yung masamang spirito sa lugar na yan. Tama po ba? Kaya na mag-Jericho Walk ka dyan, 10 beses sa isang araw, I tell you, tatawanan ka lang yan. Anong ginagawa ng loko-loko na yun? Amen? To be honest with you. Oh. But for me, ano ang effective? Matuto kang makinig sa Diyos. Amen. Why? It's because Jericho Walk, it is only a method. Hindi ibig sabihin, this is a transferable. Ito ay pwede mong ipasa. Gumana sa amin yan. No? Gawin niyo yan. No! Think! Pero ang totoo, guilty tayo doon. Dahil during 90s, late 90s, ginagawa din namin ito noon. Tama? Tama? Hindi nyo ba ginagawa yun noon? Hindi. Praise God. Amen? Oh, it's because I remember ginagawa namin yung dati. Oh, during late 90s, sabi ka noon, sabi, 97. Sabi ka noon, tawag dito ng cell leader namin, mag-Jericho Walk tayo. Kami naman, Jericho Walk. Pero habang nag-Jericho Walk kami, ang dami namin dalang chichirya. Tapos, saglit lang, bibili muna ako sa tindahan ng pabiling ng soft drinks. Naiwanan na ako, tatakbo ko. Habang... And look at, hindi lang akong gumawa nun. I know na marami. Ang tanong, anong sabi ng kaaway? Kung maririnig mo sila, I tell you, sabihin sila, anong ginagawa niya mga yan? Tama ba? Diba? Listen to me. Sa time ni Jericho, sa time ni Joshua,
you know what? Ang pinaka-importante doon na dapat nyo makita kung paano matutong makinig sila sa tinig ng Diyos. Pero sa bawat pakikinig, siguraduhin mo na kaisa ka ng kaisipan ng Diyos. Amen. Look at this. Are you learning? No? That's why look at. Sabi dito, verse 4. No? Paunahin mo sa kabanatipan, ang 7 saserdoting may dalang mga tambuli. Sa ikapitong araw, makapito kayong liligid sa lungsod at ihipan ng mga saserdote ang dala nilang tambuli. Amen? Did you get this? You know, kung hindi ka kaisa ng kaisipan ng Diyos, sasabihin mo, ano ba naman itong pinagagawa ng Diyos sa atin? Imagine mo, sa loob ng 6 na araw, iikot tayo, araw-araw dito, at pagdating ng 7 araw, 7 times tayo iikot. Diba? Tama po ba? Oh. But you know, nung meditate ko itong word na ito, I just reminded about these things. Well, sa time nila, makikita mo kung gaano sila ka-obedient sa tinig ng Diyos. Tama? What about the Christian now? Gaano tayo ka-obedient sa tinig pa lang ng cell leader natin? O kailangan hanap every Sunday? Nasaan ba naman to? Ba't hindi na naman umattend? Hindi mo lang nag-text. Ito si ganito. O bakit ito wala? Lumalaki na yung leeg ng mga cell leaders nyo. Diba? Kakahanap sa inyo. And then magre-report sila every month sa akin, Pastor, kamusta na kayo? Mabuti naman po. No? And then once na tinanong mo, kamusta na yung mga cell leader, yung mga cell members mo? Si ganito po, tawag ito, sa tagal-tagal po namin ng cell groups, hanggang ngayon, sa awa po ng Diyos, hindi pa naman po uma-attend. Diba? Ano mararamdaman nyo kung cell leader ka? Una, you know, kung minsan naiintindihan ko yung mga cell leaders na tawag dito, alam mo yung hindi lang nila pinapahalata, pero sugatan na sila deep inside. True. Dinadaan lang nila lahat sa ngiti. Why? Kasi tinatry nila na i-compose yung sarili nila for their own good. Amen? Tama? Kaya yung mga, like for example, kayo na mga nasa cell groups, listen, pakinggan nyo, unawain nyo yung sinasabi ng mga cell leaders nyo. Maunawaan nyo sila. Unawain nyo sila. Pakinggan nyo sila. Dahil hindi lamang akong ginagamit ng Diyos sa buhay nyo, even sila. Tama po ba? Makinig kayo. Ano yung sinabi sa inyo, number 1 kanina? We don't know how to become armies of God until we learn how to listen to everything that He says. Is that true? Hindi mo alam kung paano maging sundalo ng Diyos kung hindi mo rin matututunan na makinig sa bawat sinasabi niya. Paano ka makikinig sa sinasabi ng Diyos kung dun sa tinig pa lang ng iyong leader, hindi mo alam kung paano makinig? Pero dinidesign ang puso mo na isang araw, you know what? Ang Diyos ay bumaba sa iyong harapan at magsasalita siya. Go ahead. Amen? Tama po ba? Dinidesign ang puso natin na one day marinig natin ang tinig ng Diyos. Walang mali doon. Kaso, can you imagine, once na ang Diyos ay nagsalita sa iyo, alam mo, ang Diyos problema Alam niyo kung bakit ko sinabi yun? Una, problema siya na once na meron siyang sinabing isang bagay sa iyo, then, kung hindi kanya